Ito na yung day 5 namin at naparami ng gusto yung mga pictures. Ang gaganda naman kasi kaya inilagay ko na rin dito. Nakarami rin kami na pinuntahan ngayong araw. Day 5. Madali kami. Baka malate kami. May oras yung namin, team lab. Mabuti na lamang talaga at on time lahat ng train dito. Dito matatagpuan sa Azabuday Hills ang Team Lab Borderless. Lahat naman talaga mapapawaw ka. Nung nag-picture kami dyan, ganito yung naging itsura. Epic fail nga yung picture ko kasi paling-paling yung Team Lab Borderless. Better plan ahead of time. Binili ko sa Klook ang ticket nito amounting to 4,500 para sa aming dalawa ni Mr. Cruz. Nalilito ka, hindi mo alam kung butas ba ito or what eh. Palitin natin. Uy, Baka salamin pa mo. malamin. Tigisa tayo, picture ka. Wow! Amazing! Wow! Ang pretty! Naaning daw, guys. Mayroon pang part ang Team Lab Borderless na ganito kung saan magdodrawing ka or magko-color ka ng gusto mong isda and then makikita mo siya sa wall. Libre lang naman kaya go kami dyan. Pagkatapos mong kulayan yung gusto mong isda ay i-scan nga nila yan. After ng scan, segundo nga lamang at malalaglag na siya sa wall na yan. Yan nga pala yung isda na kinulayan ko. Pwede ka rin magsulat ng pangalan or anything na gusto mo outside the fish. O diba, lahat ng nakikita nyo na yan ay kami na mga nandito sa Team Lab ang gumawa. Ito naman yung kay Mr. Cruz, dolphin ang napili niya. Ang kagandahan naman dito sa Team Lab ay walang oras ang pagpasok. Once na naka-in ka na ay pwede ka magpabalik-balik kung saan mo man gustong pumasok. May isang part dito na nakakahilo kapag tumayo ka akala mo nabubuwal ka or lumulubog ka sa kinakatayuan mo. Bago ka pa man bumili ng ticket ay meron silang paalala na maraming salamin dito kaya ang mga babae ay pinag-iingat lalo na sa kanilang kasuotan. Ang nakakatuwa nga rito ay lumusot-lusot ka lang at paiba-iba ang design ng mga makikita mo. Talagang nadadaya ang ating mga paningin pero pag sa ganda naman talaga. Madalas ay meron namang mag-a-assist sa'yo. Syempre, hindi mo dapat masalat kung ano man yung mga nakadisplay dyan at yung iba ay gawa sa glass. Feeling mo tuloy nasa ibang universe ka na. Buti nga at pwede ang camera dito. Pinapayagan din naman ng tripod pero hanggat maaari ay pakaiksi lang sana. Dalawang beses nga kaming pumasok rito, paano nag-iiba-iba yung kulay, tsaka nakakatuwa talaga siya, tinatawag nila itong molasses. At dito, ay exit. And then ito parang usok na may mist. Dalawang beses rin kaming pumunta kasi nag-iiba-iba din pala yung mga design at yung mga nakikita mo sa wall. Ang nakakatuwa rito ay interactive ang artwork nila na to. Tingnan nyo. Para itong waterfalls na tumatama talaga sa ulo ko at sa kamay ni Mr. Cruz basta dumikit ka lang sa wall. Ang galing, di ba? And then, ito pandab na to, once na tumama sa'yo, ay magiging flower siya. Nakita nyo yun? Ang galing, di ba? Kaso sa amin, ang ilap ng dove na yun at hindi man lang kami makahawak. Huli kami ng dabe para maging flower. Ayan na nun. Ayaw talaga magpahuli.
Nung mga time na to ay medyo okay na nga kami kaya naisipan naming hanapin na ang exit. Hanapin naman namin yung Tokyo Tower. Pero habang papunta kami ng Tokyo Tower ay natanaw nga namin itong shrine na to. Wala sa plano pero dinaanan na rin namin. Ito ang Nishikubo Hachiman Shrine. Ito na yung Tokyo Tower. Akot tanaw. St. Andrew's Church, aba. May ano dito. Simbahan ng Katoliko. After Tokyo Tower ay ano pa nga ba, di kainan na. Ito na yun guys, Ichiran Ueno. Ito palang Ichiran Ueno ay 24 hours. Nasawi sa Ichiran Asakusa kaya lumipat kami dito sa Ueno. Siguro mahigit 30 minutes din ang aming pinaghintay para makapasok dito. Parang kain marino lang din para makapasok ang ibang customer. Kapag sa Ichiran pagkatapos kumain ay agad na rin kaming tumatayo. Pumunta nga kami ng Ameyoko Shopping Street para bumili ng maleta. Pagkatapos ay diretso na kami dito sa Akihabara. Nandito na kami noong day 2 pero syempre nagbabalik dahil mayroon daw secret Gundam shop na nandito sa Akihabara. Oops, hindi ito yon, nagtingin-tingin lang siya. And then dumaan pa nga kami rito para maglaro. Alam na pangalunan. Ito na yung sinasabi ng lahat na secret Gundam shop. Otachu Akihabara Fort Shop, Gundam Specialty Shop. Yung mga naubos sa The Gundam Beast Tokyo ay nandito raw. Pagkatapos, ito na yung sumunod na nangyari. Mga babae. Ha? Hindi na makapagsalita. Curious nga kami kaya sabi ko pumasok nga siya doon. O siya, tsaka nyo na alamin kung ano bang nakita niya ron. Heto na naman kami at itatry naman ang Kobe beef nila. Hindi na mura sa Japan. Ha? Hindi na mura sa Japan. Bakit? 800 pesos to. Guys, 800 pesos to. Ganun talaga. Pag gusto mong matry, kailangan mo talagang gumastos o siya, uuwi na rin kami pagkatapos nito. Bye!